Magandang umaga sa inyo, ating mga kapatiran, at sa lahat ng nakikinig sa atin online. Ngayon tayo ay magbabasa sa pangalawang Pedro, ikatlong kabanata. Ito ay ang konklusyon. Ito ay ang konklusyong kabanata ng aklat na ito. At ito ngayon ang uling araw ng buwan ng Marso. So ito ang konklusyon ng buwan na ito. So nabigyan natin ng focus itong katatlong kabanata. Kung bibigyan tayo ng pagkakataon ng oras. At magbibigay ako ng mga konklusyon na naobserbahan natin sa aklat ng pangalawang Pedro kung may sapat tayo na panahon. Narito si Dr. HK, siyang magpahayag sa atin ng salita ng Panginoon. So hindi ito mahabang kabanata, 13 mga taludtod ang kabanatang ito. At binigyan natin ito ng pamagat na ayon sa pangako ng Panginoon, magiging masikap na ituon ang ating pag-asa sa pagdating ng bagong langit at bagong mundo. Sa kasalukuyan, sa ikalimang wave ng pandemya, hindi natin alam kung kailan ito titigil or kailan darating ang bagong langit o ang bagong mundo, kailan matatapos ang pandemya, paano ang labanan sa Russia at sa Ukraine, kailan ito matitigil. Anong mga kapamaraanan upang matigil ang labanang ito? O magiging sani ba ito ng pandaigdigang labanan sa pangatlong beses? So naharap tayo sa mga kahirapang ito, hindi kasiguraduhan, at maring nagtatanong tayo kung kailan ito matitigil at kailan darating ang mga magagandang araw. Sa kasalukuyan, sa fifth wave ng pandemya dito sa Hong Kong, ang buong simbahan, ang ating simbahan ay pumapasok sa kalooban ng Panginoon. Hindi tayo nandyan lang naghihintay kung kailan ang katapusan ng mundo. At ngunit tayo'y pumapasok sa kalooban ng Panginoon kung ano ang nais niyang gawin sa kasalukuyang panahon. Kasama na doon ang ating relief action, minamahal natin ang bawat isa sa katotohanan at sa mga pagkilos. Sa iba ito ay araw ng kahirapan, ngunit para sa atin, ito ang panahon upang ipakita natin ang kabutihan, pagmamahal ng Diyos. Nakasalubong ko ang isang kapatiran at biniro ko siya na sinabi ko na, magagawa mo na ang nais mong gawin. Pagkatapos siyang makatapos sa isang seminaryo, pumunta siya sa 611. At sinabi niya, bakit ang mga simbahan ay hindi tumutulong sa mga taong nasalanta ng pandemya? So, ngunit tayo ginagawa natin ito. Tumutulong tayo. So, pagkatapos ng pandemya, papasok tayo sa bagong mundo, sa bagong simula. Hindi lamang tayo ay nasa paglilingkod sa pagmiministeryo ng pagpapagaling, ngunit ipinapakita natin ang pag-ibig ni Jesus sa mga mahihirap at nangangailangan. Hindi tayo tumatakbo, tinatalikuran ang tradisya. Ngunit sa gitna ng tradisya, pinapakita natin ang kalooban ng Panginoon, ang pagmamahal niya. Ito ang sinasabi sa atin ng pangatlong Pedro. Ito din ang sinasabi ng una at pangalawang kabanata ng ikalawang Pedro.
At dito sa unang taludtod, taludtod una at taludtod 8, ang sinasabi dito, minamahal, 2 beses, mababasa na. So, sa taludtod 14, 18, so sa taludtod una, sa taludtod 12, 18, sinasabi mga minamahal. So ang unang talata ay taludtod una hanggang 13. So habang sila'y nabubuhay ng buhay na banal, so dahil sa sila'y ang kanilang pag-asa ay sa bagong langit at bagong mundo. Ibang-iba sa kaisipan ng mundo na iniisip na kailangan ang magandang buhay. At kahit gaano kahirap ang ating buhay, kung alam natin ang kalooban ng Panginoon, patuloy tayong sumulong papunta sa kanyang kalooban. Kahit nasa kadiliman, magniningning ang liwanag ng Panginoon. Tingnan natin ang sinasabi ni Pedro dito. Mga minamahal, ito ang 2 sulat ko sa inyo. So paano ang unang sulat? Ito ba ang unang kabanata o anong sulat ang tinutukoy ni Pedro? Ngunit ang kanyang ibig sabihin dito? So sa 2 sulat na ito ay sinisikap kong gisingin ang inyong malinis na isipan sa pamamagitan ng pagpapaalala ng ilang mga bagay. Para alalahanin ninyo ang sinasabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na sinugo sa inyo. So sa malinis na puso, maalala natin ang lahat ng mga bagay na ito at hindi tayo matitinag. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa huling araw, dapat ninyong isipin ang sinabi ng Panginoon na may malinis na kaisipan. Kapag una ninyo itong naalala, una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon ng kasalanan. So dito, si Pedro ay pinapakita niya ang mga huwad na guro. Kagaya ng sinabi kahapon ni Pastor Jason. So, wag natin silang tingnan sa kanilang mga sinasabi, ngunit sa pamamagitan ng kanilang buhay, malalaman natin kung sila ay totoo o huwad. So, itong mga huwad na guro para hikayatin ang mga tao, sila'y magsasalita ng isang bagay na masarap sa pandinig, masarap pakinggan. Ngunit ito, ang kanilang pagsalita ay ayon lamang sa kanilang sariling gustuhan. At hindi natin lubos maaro kung ano ang nasa kanilang mga pansariling isipan. Ngunit ang kanilang mga sinasabi, makikita ang kanilang pagiging makasarili. So dito, anong kanilang sinasabi sa talata 4? Sinasabi nila si Kristo ay nangakong darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit walang pa rin nagbabago, buhat ng likhain ang buong ito. So, pinawalang bisa nila ang sinasabi ng Panginoon. Sinasabi ng Panginoon na mag-ingat tayo dahil darating parang isang magnanakaw ang araw ng Panginoon. Ngunit ano ang sinasabi ng mga huwad na guro? Sinasabi niya na nasaan na? Nasaan na si Kristo na ngakong darating? Namatay ng ating mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago, buhat ng likhain ng mundong ito. Ito ang kanilang sinasabi upang linlangin ang mga tao. So alam natin na meron silang mga Jewish background. So
Ang mga hintil, hindi nila alam ang kasaysayan, kung paano nilikha ang mundo, ang kasaysayan ng mga ninuno. Ngunit ang mga taong ito, alam nila na sinasabi nila na ating mga ninuno, walay pa rin nababago buhat ng likhain ng mundo. So, dito pinawalang katotohanan nila ang sinasabi ng Panginoon na siya'y babalik muli. Talutod 5, walang halaga sa kanila ang katotohanang ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. At sa pamamagitan din ng tubig, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Talutod 6. Ibig sabihin ito ay ang bagong mundo pagkatapos nito. Maraming mga pagbabago na nangyari pagkatapos ng baha. So, ang tao ay hindi na siya mabubuhay ng mahaba. Ang kanyang buhay na lamang ay 120. Ngunit para kay Adan at kay Metusela, umaabot sila ng ilang daang libo. Ngunit pagkatapos ng baha, nagkaroon ng limitasyon ang buhay ng tao. Ang buhay niya ay 120 na lamang. Pagkatapos ng baha, pwede nang kumain ng karne. Maaring pagkain ng karne ay siyang nagbawas ng buhay ng tao. So, ayon sa ating ayon sa ating kagustuhan, kinakain natin anumang karne ng hayop. Ngunit bago ang baha, ang tubig ay hindi ganito ang gawain ng tao. Dito sa talutod 7, sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nanatili ang langit at lupa upang tupukin ng apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. So pagkatapos nito, nagkaroon ng tipan ang Diyos sa pamamagitan ng isang baghari na hindi niya sisirain sa pamamagitan ng tubig, ng baha, ang mundo muli. At sinabi dito na ang langit at lupa ay tutupukin ng apoy. So hindi na hatulan o ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig, ngunit sa pamamagitan ng apoy, katulad ng kanyang paghatol sa lugar ng Sodoma at Gomora. So sinabi ito dito sa ikalawang kabanata 6, kung paano niya hinatulan ang lungsod ng Sodoma at Gomora ng apoy. So ito ang paghahatol na darating. So hindi kayang itolerate ng Panginoon ang kasalanan. So bakit ngunit ngayon hanggang ngayon ang Panginoon ay hindi pa bumabalik? At tinayaan niya na ang mga makasalanan ay patuloy na mabubuhay. So wag nating kalumutan ang isang bagay. Sa talutod 8 at sinabi ng iba na wala, hindi bumabalik ang Panginoon. Ganon pa rin ang nangyayari sa mundo. Ngunit sinasabi dito ni Pedro sa talutod 8, mga minamahal, huwag ninyong kalimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at 1,000 taon ay tulad lamang ng isang araw. Gaano katagal maghihintay ang buong mundo? So sa taong ito, 582, almost 6,000 years nang nakalipas. Sa Jewish calendar. So ang ibang tao, gumawa sila ng kanilang assumption na sa huling bahagi ng 6,000 years, na ang paghahatol na ito, ang matinding paghatol na ito ay darating. Ay sinasabi nila sa last 1,000 years, ito ang
ang millennial years. Pero hindi ito ang sinasabi ni Pedro dito. Nais niya ipahiwatig. Ano ang makapagdadala sa atin upang mapabilis ang pagdating ng Panginoon? Hindi kung tukuyin kung kailan ang araw ng kanyang muling pagbabalik. Ngunit sa pamamagitan ng makadiyos na buhay, pinapadali natin ang pagbabalik muli ng ating Panginoon. Ang bawat isa ay naghihintay na parabang matagal na. Pwede rin siyang dumating ng biglaan. Oo, ito ay hindi pa dumating. Hindi rin siya pabaya sa kanyang pangako. Ngunit nais niya lamang tayong mailigtas. So sinabi dito sa talutod siyam, ang Panginoon ay hindi pabaya sa kanyang pangako. Gaya na inakala ng ilan, hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binigyan niya kayo ng pagkakataon na lahat upang magsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. So ang mga tao ay, Kristiyano sila, ngunit hindi sila nabubuhay. Kaya nga, sinabi ni Pedro dito na ang Panginoon ay hindi pabaya sa kanyang pangako gaya ng ikala ng ilan. Dahil binibigyan pa yan ng pagkakataon ng lahat upang magsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan sa pag hindi niya nais na may mapahamak. So ang Panginoon ay naghihintay. Ngunit hindi siya maghintay magpakailanman. Meron siyang sariling panahon. Paano siya darating? Talutod 10. Merong malaking pagkakaiba dito. Sinasabi dito na darating siya tulad ng isang magnanakaw. Narinig mismo ni Pedro sa kanyang sarili pandinig kung ano ang sinabi ng Panginoong Hesus. So hindi natin pupunta ng detalye dito. So si Pedro narinig niya ito ng malinaw sa Panginoon. Na sinabi niya na kahit ang anak ay hindi niya alam kung kailan ang araw, ngunit ang ama lamang, ngunit sa kanyang muling pagbabalik, siya ay babalik ng tahimik katulad ng isang magnanakaw. At magkakaroon ng ingay. Ito ang naranasan ng mga apostoles sa araw ng Pentecostes nung sila'y nanalangin sa upper room. Ang Panginoon ay naging kasama nila sa loob ng 40 araw. At ang banal na Espiritu ay dumating pagkatapos ng 9 na araw. Nung ang Panginoon ay pumunta na ng langit at hindi nila ito inaasahan na dumating ang banal na Espiritu habang sila ay nanalangin at ang lahat ay nagulat nang dumating ang banal na Espiritu at merong malakas na hangin at merong parang dila ng apoy na bumababa mula sa langit. So naitala ni Pedro ang mga bagay na ito. Sa isang simpleng maintindihan natin ang ibig sabihin niya, katulad ng pagdating ng Banal na Espiritu sa Pentecostes. Kasi sinabi niya dito na matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng bagay na rito ay masusunog at mawawala. So sa araw ng Pentecost, ang nararanasan nila doon sa upper room, ang mga tao sa labas hindi nila alam kung anong nangyayari, ngunit ang mga apostol habang sila'y nananalangin, naranasan nila ito at sila'y nagsalita sa lengguwahe ng iba't ibang bansa. Kaya nga
nga nang marinig ng mga tao, nagulat sila. Anong nangyari? Kayo'y ba'y nalasing? So ito ay extraordinary na mga pangyayari. Ngunit nang dumating ang banal na espiritu, nagkaroon sila ng kapayapaan. At doon nagkaroon ng isang malaking ingay na ang tao ay lumapit at sinabi na anong nangyari? Ngunit si Pedro dito, abang sinasabi niya ang muling pagbabalik ng Panginoon, dito sa taludtod 10, ang araw ng Panginoon, ito ay ang appointed time, ang araw na pinili ng Diyos. At alam niya kung kailan siya muling babalik. Kung ang tao ay hindi umaasa dito, na para bang bigla na nasa regular ka na buhay mo at darating siyang bigla. So matutupok ang lahat ng matinding init, matinding apoy. Ang araw, ang buwan at ang mundo, ang lahat ng bagay na narito ay mawawala. Ito'y masusunog. So saan kinuha ni Pedro ang larawan na ito? Maaring mula sa kanyang karanasan doon sa noong araw ng Pentecost. At ang mga Hudyo, alam din nila kung paano ang Sodoma at Gomora ay tinupok ng apoy at naalala nila ito. At naging abo sa chapter sa kabanata 2, taludtod 6, sinabi dito na ang lungsod ay naging abo. So meron tayong mga iniisip dito na maring nuclear weapon na sumabog at nawala ang lahat ng game. So kung nangyari 'yon, hindi natin isipin na ito ang paghatol ng Diyos sa mundo. Ngunit ang gagawing paghahatol ng Panginoon sa mga masasama, tutupukin niya ang lahat ng matinding apoy, matinding init. Ano ang matitira? Wala. Sa taludtod 11, at dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamumuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayo mabuti upang madaling dumating ang araw ng kalangitan ay matutupok at ang bagay ay magkakaroon ng sa matinding init. Ito ang mensahe natin. Ngayon, ano ang matitira? Ang pagkabanal, ang banal na buhay ay hindi matutupok. Ito ay magtatagumpay sa pagsubok ng apoy. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo na kapag ang araw na yon ay dumating, ang apoy ay magpapatunay kung ano ang matutupok. Mananatili ang ginto. Si Pablo, sinabi niya ito sa pamamagitan ng mga materyales dito sa bagay na ito. Ngunit si Pedro, mas mainam ang pagkaliwanag niya dito. At sinabi niya ano ang mananatili at ano makapagtatagumpay. Ito ay ang banal na buhay. Ang ibang tao, pagkaroon ng natatakot sa mga mahirap na araw. Ngunit tayo na mga sumusunod kay Kristo, paano natin siya susundin? Sumusunod tayo sa Kanya sa pamagitan ng buhay na banal at buhay na pagiging makadiyos. At hindi tayo tumatakbo sa pagsubok ng apoy. So, ang buhay ng Kristiyano, ang kanyang puso ay mapapakita sa pagsubok na ito. Hindi ito masusunog. Kaya nga kailangan nating maging masikap
at patuloy na umusad. At magiging iba-iba tayo sa sinasabi ng mga huwad na guro. Sinasabi nila na hindi darating araw na ito, kaya nabuhay sila sa kanilang sariling hilig ng laman. So ang buhay na yun ay hindi magtatagumpay sa paghahatol, kung hatulan ng Diyos ang mundo ng apoy. So ang mga taong ito ay babagsak at sila'y mawawala dahil sila'y tumalikod sa Panginoon at hindi sila mananatili pagdating ng pagsubok. At si Pedro, inanyayahan niya ang iglesia na hindi sundin ang mga taong ito, ngunit sa pamamagitan ng pagiging banal, pagiging makadiyos, ay ibibigay ang buhay, i-prepare ang buhay para sa Panginoon, katulad ng 5 matalinong birhen na ibinibigay nila ang kanilang buhay hanggang sa pagdating ng Panginoon. Ganito din ang ating buhay, ang buhay na pagiging banal at makadiyos ay buhay na nagpapasakop sa Diyos. So ang buhay na ito ay hindi malulusaw ng apoy. Ang mga taong ito na naghihintay sa bagong mundo at bagong langit. Ano ang bago sa kanila? Maring walang polusyon na. O maring ang pagbabalik ng mga nawalang lahi ng mga hayop. Ngunit ang buo dito na wala ng mga makasalanan, wala ng mga kasamaan, ngunit ang katwiran lamang ang mananatili sa bagong langit at bagong lupa. Ito ay ang makadiyos at banal na buhay. Ang lahat ay magiging bago, magiging dalisay, wala ng mga galit, wala ng pasakit, wala ng luha. Ang lahat ay nasa kasiyahan, sa galak, puno ng pag-ibig ng Panginoon. So ito ang bagay na ating hinihintay, ang bagay na ating inaasam. Ito ang nasa unang talata. Nasa pagiging banal, sikapin natin na mabuhay ng makadiyos sa ating paghihintay sa bagong langit at bagong lupa, bagong mundo sa pagdating ng ating Panginoon. So ang pangalawang talata ay talutod 18 na wag nating iwala ang pag-asang ito. Sinabi niya dito, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa kaya mga minamahal, sa talutod 14, kaya mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapitasan. So, habang kayo ay naghihintay sa pagdating ng Panginoon, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa. Dapat ihanda natin ang ating sarili na walang dungis at walang kapintasan. Dapat ang paghahanda sa sarili. At pwede tayong tumakbo patungo doon sa araw na yon. So upang kapag ganitong ating buhay, hindi tayo tatakbo kung darating ang araw ng paghahatol. Naalala ko ang sinabi ng presidente ng Ukraine nung ang mga sundalo ng Russia ay mataki. Hindi ka nakakita ng sundalo na tumalikod at tumakbo pala. So sinabi niya na tatayo kami rito at harapin namin ang labanan. Ganito ba tayo sa pagdating ng araw ng Diyos? Patuloy ba tayong tumatayo at hindi tumatakbo palayo? Tulungan nawa tayo ng Diyos na alisin ang lahat ng dungis at mamuhay tayong may payapa at walang kapintasan. Verse talutod 15, isipin ninyo, kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan
kayo ng pagkakataong maligtas. Paano tayo makasiguro na tayo'y manliligtas? Ito ay ang pagtitimpi ng ating sarili. Pagtagumpayan natin ang pagsubok na ito sa pamagitan ng pagtitimpi ay mamumold ang ating karakter. At sinabi natin, nais natin ang bunga ng banal na espiritu, ang pagtitimpi sa sarili, ang pagtitiis ay dapat nasa atin. Ang dapat bunga ng banal na espiritu ay ito ay nagaganap sa pamamagitan ng pagtitimpi, long suffering. Sinasabi natin, kapag gusto natin isang bagay, gagawin natin dahil nais natin. At makukuha natin. Ngunit dito, sa panahon ng pagtitiis, tayo nagtitimpi at na-develop ang ating karakter. At magiging bunga nito ay magiging maganda sa atin. Katulad ng 8 beatitude. Hindi lang ito konsepto. Habang ang ating buhay ay patuloy na nagtitimpi, nagtitiis, ang bungang ito ay magiging hinog sa ating mga buhay at maamoy natin ang mabangong kaganapan ng bungang ito. At dito sinasabi ni Pedro sa kanyang kapatid na si Pablo, sinabi niya, iyan ay sinulat sa inyo ng kapatid natin si Pablo, taglay ng karunungang kaloob ng Diyos sa kanya, sa una at pangalawang Tesalonica. At sinabi doon ang patungkol sa araw ng Panginoon, ang araw ng ang anghel ay hihipan nila ang trompeta. At ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo ay makikita nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Nung isinulat ni Pablo ang una at pangalawang Tesalonica, ito ay 54 AD. Kailan na isulat ang pangalawang Pedro? Ito ay ang pagbabago sa century. Maring 120 AD, pagkatapos ng 50 years. Ang taong kinalalang si Pedro ay siyang sumulat ng sulat na ito para sa mga mananampalataya sa Asya. At ngunit sinabi niya dito ang isinulat ng kapatid na si Paul sa mga taga Thessalonica na ang araw ng pagdating ng Panginoon. Ito din ang panahon na ang simbahan ay naharap sa matinding pasakit at pag-uusig. Ngunit kailangan nating magtimpi. Ang araw ng Panginoon ay siguradong darating at darating siya bilang katulad ng isang magnanakaw sa gabi. Dito sa Taludtod 17, ngayon ito'y alam na ninyo mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong maligaw sa mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. So, huwag mong isipin na ikaw ay steadfast na or matatag na. Maring pwede kang matinag or manghina. Sa isang banda, dapat kang maging matatag at hayaan ang banal na espiritu, ang bunga ng espiritu. So, wag tayong umasang tayo ay matitinag na tayo. Ngunit magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at pagkakaisa ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. So, ang paglago na ito is ay ang marka upang batayan upang makita natin
Noon tayo ba ay lumalago, na inisip natin na tayo ay matatag na hindi na matitinag, then dito tayo matitisod mga kapatid. Tulungan nawa tayo na Panginoon sa kanyang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Dahil sa wala tayong sapat na oras, dito lang tayo magtatapos. At maraming salamat po sa ating pakikinig.